Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo ng karaniwang panahon. At kung ating pong sinusundan ang mga pagbasa linggo-linggo, mapansin natin na kakaiba ang mga pagbasa ngayong ika-6 na linggo ng karaniwang panahon. Sapagkat doon sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, sinasabi po doon na tayo ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag lamang umasa sa ating kapwa-tao. Tayo magtiwala sa Panginoon at wala tayong ibang pagtitiwalaan ng ating buhay, ng ating mga kabuhayan, kundi ang Diyos na nagpala at nagbigay ng lahat ng ito. At hindi tayo dapat magtiwala lamang sa ating mga kakayahan bilang tao. Pagkat kuminsan may mga tao na ang kanilang inaasahan ay ang kanilang kapwa-tao. Ngunit hindi ang Diyos, kung kaya nabibigo sila. Kaya maliwanag po na sinasabi sa atin ng Propeta Jeremias na sa ating paglalakbay sa mundong ito, tayo umasa at magtiwala sa poong may kapal at hindi lamang sa kakayahan ng mundo. Sapagkat kung sa kakayahan ng mundo tayo magtitiwala, mawawala yung ating pag-asa. At ito ay pinatutunayan ng ikalawang pagbasa sa pamamagitan ni San Pablo sa mga taga-Korinto na nagsasabing meron tayong dapat asahan at sa ating pag-asa tulad ng ginawa ng Diyos sa kanyang bugtong na anak. Hindi ito nanatili sa dilim ng kamatayan. Hindi ito nanatili sa libingan. Kundi bagkos siya ay muling nabuhay. Kung kaya't lahat tayo ay mayroong inaasam at pag-asa na ang buhay ng tao ay hindi natatapos sa kamatayan. Kundi bagkos ang buhay ng tao ay mayroong panibagong buhay sa pamagitan ng pag-asa ng muling pagkabuhay na binigay sa atin ng Diyos at inilimbawa ng kanyang anak kapag ito ay muling nabuhay matapos magtagumpay sa kamatayan at sa kasalanan. At upang tayo ay maging mapalad, sinasabi ng Panginoon na yung mga dukha na walang inaasahan kundi ang Diyos ay magiging mapalad sapagkat nakahanda silang iwanan at talikuran ang anumang bagay sa mundong ito. Masunod lamang ang kalooban ng Diyos. O kaya at maging dukha tayo maging mapalad sa mata ng Panginoon kapag wala tayong inaasahan kundi ang Diyos. Mapalad din tayo kung tayo nakakatikim ng gutom. Pagkat kung tayo ay nanatiling laging busog, tayo ay umaasa lamang sa bagay sa mundong ito. Pero kapag tayo ay nagugutom at ang ating katawan ay nangangailangan ng pagkain, sigurado tatawag tayo sa Diyos sapagkat ito inaasahan natin na magpapaala sa ating kagutuman. Gayun din naman sa mga taong tumatangis ngayon. Ano ba yung ating pinagdadalamhati? Ano ba yung ating itinatangis? Maliwanag po na kung tayo tumatangis dahil lamang sa kawalan, dahil lamang sa kakulangan ng ating kabuhayan na dulot ng mundong ito, hindi tayo magiging mapalad. Pero kung tayo tumatangis dahil tayo ay naiwalay sa Diyos at hindi nakatatanggap ng biyaya mula sa Kanya, tayo Kanyang bibigyan ng kagalakan matapos na tayo ay makatikim ng hirap at magpakasakit. Kaya yung po pag-asa ng tao, pag-asa nating lahat ay dapat nating makita hindi sa pamagitan ng liwanag ng mundo,
kundi sa pamamagitan ng liwanag ni Kristo. Pero magiging sawimpalad tayo kapag yung mayayaman sa atin ay hindi natutong magpala at magbahagi. Sabi nga, yung mayayaman ngayon ay nagtamasa na kung kaya sila hindi na makakatikim ng kaginawaan. At yung mga busog ngayon ay hindi na makakatikim ng kabusugan sapagkat sila ay magugutom kapag hindi sila natutong magbahagi. Kaya kung tayo po ay inahamak at kinapupuotan dahil sa pagsunod natin sa Panginoon at sa ating pagpapatotoo sa biyaya at kabanalan ng Diyos, tayo kanyang pagpapalain. Kaya sa ika-6 na linggong ito ng panahon, ng karaniwang panahon, tingnan po natin ano yung ating magiging kapalaran kung tayo ay wala sa biyaya ng Diyos. At ano yung ating matatanggap kung tayo mananatili sa kanyang pagpapala. Amen.